Welcome back to our channel, kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakaimportanteng balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Isang nakakagulat na balita ang yumanig sa Southeast Asia. Ang Pilipinas, o ang ating bansa, ay tila papasok na sa isang bagong yugto ng kasaysayan ng ating sandatahang lakas. Hindi lang simpleng pagbili ng fighter jets mula sa South Korea, kundi lokal na produksyon mismo ng KF-21 Boramae, ang pinaka-advanced na multirole fighter na kasalukuyang nasa ilalim ng development ng Korea Aerospace Industries o KAI. Ito ay hindi basta rumor. Ayon sa isang ulat mula sa South Korea, nagpadala na raw ng negotiating team ang Pilipinas sa Seoul para pag-usapan ang posibilidad ng assembly line, MRO o maintenance, repair and overhaul facility, at technical transfer na may kaugnayan sa pagbili ng 12 KF-21PH aircraft para sa Philippine Air Force. Pero bakit napakalaki ng usaping ito? At bakit tinawag ng ilang eksperto na game changer para sa buong Southeast Asia? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Unang lumabas ang impormasyon sa mga defense circles sa Korea. Ang Philippine Air Force ay hindi lang interesado sa pagbili ng bagong henerasyon ng fighter aircraft, kundi gusto nitong magkaroon ng aktibong papel sa produksyon mismo ng mga ito. Ayon sa report, KAI o Korea Aerospace Industries ay kasalukuyang nakikipag-usap sa gobyerno ng Pilipinas para sa possible investment, magtatayo raw ng local assembly line o MRO facility sa loob ng bansa. Ang layunin, hindi lang basta bumili ng jets, kundi itayo ang kakayahan ng lokal na industriya sa aviation at defense sector. Kung matutuloy ito, magiging unang bansa sa Southeast Asia na may lokal na produksyon ng KF-21, ahead pa mismo sa Indonesia, na co-developer ng proyekto pero nahuhuli sa payments at schedule. At ayon sa ulat, 12 aircrafts ang planong bilhin bago sumapit ang 2030, pero maaaring madagdagan depende sa pangangailangan ng Philippine Air Force. Bakit nga ba napakalaki ng interes ng Pilipinas sa KF-21 Boramae? Simple lang, ito ang susunod na henerasyon ng multirole fighter na may twin-engine design, low radar cross-section, RCS, at modern avionics. Mas mura ito kumpara sa mga Western counterparts, nasa 90 billion Korean won per unit, o mga 70 million US dollars, habang ang Gripen ay umaabot ng 150 billion won, at ang F-16 Block 70-70 seconds ay halos 180 billion won bawat isa. Ibig sabihin, mas advanced na design, pero mas mura, at compatible pa sa FA-50 system na ginagamit na ng Pilipinas ngayon. Isa pa, dahil galing din sa KAI ang FA-50, mas madali ang integration, parehong may mga component at logistics na halos magkapareho. At kung may tatayo ang local assembly, hindi lang cost ang matitipid, kundi pati bilis ng deployment at readiness ng mga units. Isipin mo, imbes na maghintay ng taon bago dumating ang mga jets galing Korea, maaaring dito mismo sa bansa buuin, maintain, at upgrade. Pero higit pa sa military hardware, may mas malalim na dahilan kung bakit game changer ito. Sinasabi ng mga analyst na kung matutuloy ang local production, ito ay hindi na simpleng procurement project, kundi isang pambansang hakbang tungo sa industrial at strategic autonomy. Kapag may kakayahan na tayong mag-assemble o mag-maintain ng sarili nating modern fighter jets, mababawasan ang ating dependency sa ibang bansa para sa maintenance, spare parts, at upgrades. Isipin mo, ang Pilipinas, na dati ay umaasa lamang sa imported military aircraft, ay magkakaroon ng sariling aviation manufacturing capacity. Ito ay magbubukas ng oportunidad hindi lang para sa Philippine Air Force, kundi para rin sa mga lokal na kumpanya, teknikal na universidad, at mga Filipino engineers na pwedeng ma-involve sa aerospace development. At higit sa lahat, ito ay magiging simbol ng bagong direksyon ng national defense modernization, hindi lang bili, kundi gawa. Ang KF-21 ay may advanced radar at weapons integration, kaya nitong gumamit ng air-to-air at air-to-ground missiles, at may potential pa para sa stealth enhancement sa mga susunod na Block 2 versions. Ayon sa plano, pagkatapos ng Block 1 mass production sa 2026,
magsisimula na ang Block 2 upgrades na may enhanced stealth at electronic warfare capabilities. Ang Pilipinas ay maaaring bumili muna ng Block 1, at i-upgrade locally to Block 2 standard sa pamamagitan ng software at systems improvement, isang praktikal na paraan para ma-extend ang lifespan at capability ng fleet. Hindi lang yun, kasama rin sa proposal ang pilot at maintenance training partnership sa ROK Air Force, ibig sabihin, pwedeng mag-train ang ating mga piloto at tekniko direkta sa mga Korean experts habang tumatakbo ang local production program. Sa madaling sabi, hindi lang jets ang binibili, kundi knowledge at skill transfer na magpapatatag sa ating sariling Air Force ecosystem. Natural, hindi ito pinalagpas ng mga kapitbahay natin sa Southeast Asia. Ayon sa mga ulat, maraming bansa sa rehiyon ang interesado rin sa KF-21, tulad ng Malaysia, Thailand, at Vietnam, pero kung ang Pilipinas ang unang magtatayo ng Local Assembly o MRO facility, magiging ito ang regional hub ng KF-21 support sa buong ASEAN. Sa madaling salita, maaari tayong maging center ng Korean fighter jet maintenance sa Southeast Asia, isang napakalaking diplomatic at economic leverage. At dahil mas maagang makakapag-operate ang Pilipinas kumpara sa Indonesia, maaaring tayo ang unang bansa na mag-deploy ng KF-21 operationally sa rehiyon. Kung tutuusin, ito ay milestone na makapagbibigay ng psychological at strategic edge sa ating bansa, lalo na't may mga patuloy na tensyon sa West Philippine Sea. Ayon sa ilang eksperto, kung matutuloy ang local production, magiging strategic game changer. Ito hindi lang para sa Pilipinas kundi pati sa reputasyon ng Korean defense technology sa buong mundo. Sa ngayon, nakabase ang Philippine Air Force sa kombinasyon ng FA-50 light fighters at aging assets tulad ng OV-10s at SF-260s para sa training at limited combat operations. Ngunit sa pagpasok ng KF-21 Boracay, ito ay magiging unang tunay na 4.5 generation or 5th gen capable multi-role fighter fleet ng bansa. Ang paglipat na ito ay makikita bilang bahagi ng mas malawak na Horizon 3 modernization program, na nakatuon sa pag-establish ng credible defense posture sa harap ng lumalalang maritime tensions. Kung magtatagumpay ang proyekto, magiging isa ito sa pinakamalaking industrial collaboration sa kasaysayan ng Philippine Defense. At higit pa roon, maaaring maging inspirasyon ito para sa ibang sangay ng military, gaya ng Navy at Army, na magkaroon din ng localized production programs para sa barko, drones, o radar systems. Sa isang banda, nagkakaroon ng saysay ang matagal ng advokasya ng ilan nating mambabatas at defense reformers. Na ang tunay na modernisasyon ay hindi lang pagbili ng imported equipment, kundi pagtayo ng sariling kapasidad sa loob ng bansa. Habang patuloy ang negosasyon sa pagitan ng Pilipinas at Korea Aerospace Industries, malinaw ang direksyon. Ang Pilipinas ay handang tumalon sa mas mataas na antas ng defense modernization. Kung matutuloy ang local assembly line, ito ay magiging unang hakbang tungo sa pagiging aerospace-capable nation sa Southeast Asia. At sa panahon kung saan ang air superiority ay mahalaga sa national security, ang KF-21 project ay maaaring maging pundasyon ng bagong era ng Philippine Air Power. Hindi pa ito opisyal na kontrata, ngunit kung ito'y maisasakatuparan, ang Made in the Philippines na Boracay ay magiging simbolo ng pagbabago. Mula sa bansang umaasa, tungo sa bansang gumagawa, isang bagong yugto ng kasaysayan at isang matinding pahayag sa buong mundo, na ang Pilipinas, sa wakas, ay handa nang lumipad sa sariling pakpak.